Samantala, kinuwestiyon naman ng ilang mambabatas ang lumabas na resulta sa DNA cross-matching ng PNP Forensic Group sa mga butong nakalap mula sa Taal Lake. Kaugnay ito sa isyu ng missing sabongeros. Ang buong detalye ihatid ni Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Princess, may resulta na ang DNA cross-matching ng ilan sa mga butong na recover sa Taal Lake na pinaghihinalaang galing mismo sa labi ng mga missing sabongeros, batayan sa testimonya ng whistleblower na si Julie Dodong Patidongan. Pero ayon sa PNP Forensic Group, wala pang nagmamatch na DNA mula sa 45 human bones sa 29 samples mula sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Paliwanag ng DOJ, mahigit 400 piraso ng buto ng tao ang na-turnover sa kanila galing sa Taal Lake. Pero 163 lang sa mga ito ang pwedeng subukan para sa DNA testing. At ngayon, 85 na buto na lang ang viable o pwede pang pagkunan ng DNA. Ikinadismaya naman ni Committee on House Human Rights Chairperson Bienvenido Abante Jr. ang resultang yan. Aniya, kung sakali ay magiging komplikado ang pagpapatunay ng kasong murder. Yun ang disappointment namin, no? Sapagkat hanggang ngayon ay wala pa silang nakikitang DNA that will actually implicate, no, doon sa missing sabongeros. Na until such time na hindi makakuha ng DNA yan, no, o hindi makakuha ng anuman, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, walang makukuhang kaso dyan. Yan din ang isyong inusisa ni Human Rights Committee Vice Chairperson Jinky Luistro na kung sakaling wala talagang butong mag-match. I wish to ask the DOJ, I remember if there is no corpus, if there is no body, there is no crime of murder. Ito pa rin ho ba ang jurisprudence natin to this date? Halimbawa, hypothetical lang, wala talagang mag-match. What evidence do you think can still support this case? Sagot naman ng abogado ng DOJ at NAPOLCOM na parehong parte ng investigasyon. Kung wala talagang pisikal na labi ng mga sabongeros, posible pa rin naman ang pagsasampa ng kasong murder kung konkreto at mapapatunayan ang mga testimonya ng mga testigo. Pero bukod sa usaping cross-matching sa DNA ng mga na-recover na buto at samples mula sa mga kaanak ng missing sabongero, mas nababahala raw ngayon si Chairperson Abante sa ulat ng DOJ na may ilan umanong kaanak ng mga nawawalang sabongero na hindi natetestigo. DOJ pala nagsabi na ang ibang mga kaanak ng biktima ay nabayaran na. So they will not anymore be a witness and they will not anymore complain. Nabayaran na po. Ang tanong, sino nagbayad? Oo, meron din ako nabalitaan. Ito ay nagkaroon na ng bayaran din naman sa Philippine National Police. We'd like to find out. Kaya nga sila harap sa Quadcom para malaman namin totoo ba ito. Sapagkat pag ito ay sumingaw, ay kinakailangan malaman natin. Princess, paniniwala din ngayon ni Chairperson Abante, mukhang meron na namang tiwaling opisyal ng pamahalaan ang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Bagay na uusisain daw nila oras na magsimula ng pagdinig ng House Quad Committee. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.